Praise the Lord. God bless you, beloved brother Juni Biligan. Praise the Lord. Hallelujah. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus. Through the first prayer of our beloved Noble Evangelist Pastor Rizal Meda. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang iyong huling pagpahita, mahal Pinoon, hallelujah. Sa akin pong pagdadala ng malamig mensahe, kamal po magbigay sa akin ng karunungan, maglangis, buksan mo paunawa ang bawat isang narito, hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, wala akong magagawa at siyang dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paghalangan, lumaya sa aming kalitan, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs to the Lord Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and dearly beloved and noble assistant pastor, Lina Comona Almeida. And I also greet the beloved Almeida family. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, dito po sa dako po ng Duha Qatar Outreach, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved webcast viewers, magandang gabi po dito, minamahal sa Qatar, at magandang araw din po sa ibang lugar. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Nandito na po tayo minamahal sa huling kapanahunan na kailangan po nating magligtas ng maraming kaluluwa. Amen. So walang problema po sa ating kaligtasan. Secured na po tayo, minamahal. No? Sabi nga ng Bible, ang Malapinon ay nagdaragdag sa kanyang iglesia ng kanyang mga nililigtas. Amen. So paano po tayo magligtas? Yan po yung ating pong alamin, minamahal. No? Hindi basta-bastang mag-akay. No? Kung wala din po tayong alam sa salita ng mahal na Panginoon, mayroon silang isasagot sa atin na hindi natin alam kung anong ating isasagot. Diba? Kung minsan nadadala natin sa gawain, napapatanggap, sapat na ba yun sa kanilang kaligtasan? So, yan po yung isang tanong, minamahal. So, ayaw po nilang magpabautismo dahil sila po ay bautismado na, di ba? So, yun po yung katanungan. Is water baptism essential for salvation? Ang bautismo sa tubig ba ay kailangan para sa ating kaligtasan? Siyempre, pag tayo ang tatanungin dyan, ang sagot po natin kaagad ay yes. Amen. Pero kung tanungin ka, paano? Ipa-explain sa'yo, ipa-explain mo sa kanya, paliwanag. Baka wala po tayong mga idea. Basta ako nabautismuhan, ganon. No? So, kailangan po nating pag-aralan, minamahal. No? Kasi marami pong mga lumilitaw na katuruan na kung hindi tayo equip, hindi natin sila mapaliwanagan. May iba na hindi na kailangan ng bautismo, basta ako sumampalataya na. No? Pero sa atin, minamahal, there are ilang requirements for salvation? 4. No? Hindi pwedeng mag-rumble yun. Ha? Hindi pwedeng mag-rumble. Unang-una, first, faith. Pananampalataya. No?
So, hindi mo basta-basta nga makamtan ang pananampalataya na bigla lang manampalataya ka na walang mapakinggan na Word of God. Amen. Kailangan mayroong mangangaral. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans 10:17. So, paano sila mangaral kung hindi sila pinadala? So, yan, importante po yan. Hindi po pwedeng sabihin ng isang mangangaral, gusto kong mangaral. Mag-Bible school nga ako. Mag-study ako ng Bible. Mag-aral ako sa mga Bible school. Kung hindi ka pinadala, yan ang nangyayari, minamahal, sa iba. No? Pagkatapos, totalikod pala. Iiwanan ang mga tupa. Magtrabaho. Hindi na kaya yung mga trials. Di ba? So, sa Mark chapter 16, verse 16, basahin nga natin yan. Marcos 16:16. Atin pong sundan. Embrace God. Buhat po dito sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ang kabanata po ay 16. Ang talata po ay 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. No? So this verse is often debated. So ito po ay pinagdidibatihan, particularly regarding whether baptism is necessary for salvation. Kasi sa unang sentence niya, he who believes and is baptized will be saved. Tapos ang karugtong, but he who does not believe will be condemned. So nawala po yung baptism sa pangalawa. Believe will be condemned. Yung hindi sumampalataya ay parurusahan. Pero yung unang sinabi, ang sumampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Tapos, ang kasunod, ang hindi sumampalataya, nawala yung bautismo, no? Ay parurusahan. So, dinidibatihan nila yan. Parang katulad lang din yan sa tithes and offering. No? Sinabi na, tithes and offering, kininakawan nyo ako. Tapos mamaya, ang kasunod noon, bring your tithes into the storehouse. Wala na yung offering. Sabi na, hindi na kailangan ng offering. Tithes lang ang sinabi. Yung iba naman, sabi na, hindi na kailangan yung tithes. Offering na lang. So kung ano yung sa puso. Mahirap talaga pag hindi ka tinawag ng mahal na Panginoon dahil ang nasusunod yung sarili mong opinion. Amen. Haka-haka lang. So, anong resulta sa mga naturuan? Kulang. Amen. No? Kulang. So, pagdating ng mga problema, ayan. Sabi nga, yung bulag na leader, inaakay yung mga follower na bulag din, saan sila mapunta? Sa bangin. Mahulog sila sa bangin. No? So, sabi nga, imperno. Sa lake of fire. Diba? Ano nangyari sa bansa natin? Yung mga leader ng relihiyon, saan nila dinala ang mga membro nila? Sa Luneta, sa EDSA. Sa pagsabi ng membro, ilang kanilang pastor, stay tayo doon ng 3 buwan. 3 buwan din sila doon. Hanggang magkasakit na. Mahirap eh. Mahirap talaga, minamahal, pag ang sinusunod mo, hindi guided ng Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord. So
Yan, all things work together for good. Pinahintulot ng malapinunan. Para hanapin nila, saan ba talaga ang tunay na paglilingkod? So, kailangan po nating mag-equip para paglalapit sila sa atin, alam na natin kung anong ating gagawin. Sa atin naman talaga lalapit yan. No? Nung nagpa-counsel ako ng ating beloved Mama there, nung nandun po sila sa Bataan, I was assigned in Cagayan de Oro. Napunta ako ng Bataan. After po ng Talipaw Peace Mission yun, sabi ko sa ating beloved Mama there, sabi niya, kumusta anak? Sabi, marami pong pastor sa Mindanao man na beloved Mama there na gustong magpa-rebaptize. Gustong magpa-affiliate sa Jesus Miracle Crusade. Pero, umaatras po sila sa rebaptism. Anong bautismo nila, anak? Sabi ko, in the name of Jesus Christ, din po katulad sa atin. So sabi niya, hindi na kailangan. Sabi niya, hindi na kailangan. Maliban na lang kung kausapin sila ng mahal na Panginoon na kailangan nilang magpa-rebaptize. Amen. Pero, sabi niya, yung mga nalilihis na, katulad kay Kibuloy, yung mga membro nila lahat, kailangan i-rebaptize yan. Kasi actions, believing and being baptized. However, it only mentions condemnation for those who do not believe, not for those who are not baptized. So, salvation requirements. According to the verse, belief is the primary requirement for salvation. Tama yun. Pag sinabing primary, ano bang primary? Una sa lahat. Amen? So, di ba? Tinuro ng ating malapastor sa atin, sa 4 requirements of salvation, ano yung pinakauna? Faith. Pananampalataya. So, hindi po pwedeng bautismuhan mo yung isang tao na walang pananampalataya. Gusto mo lang siya, bautismo ka para gagaling ka. Ganon. Ang in-offer mo is gagaling ka. Hindi naman siya sumampalataya. So, kailangan i-cultivate mo muna, i-preach mo muna sa kanya yung gospel. Ano ba yung gospel? Ang malapit nun ay pinako sa cross, namatay, katulong araw, siya ay nabuhay na mamuli, di ba? Yun yung sabihin mo sa kanya. Yun yung i-share mo. Hindi yung, bautismo ka dito para magkaroon ka ng trabaho. Bautismo ka dito para yayaman ka. Hindi ganoon. Hindi yun ang gospel. No? Kailangan i-introduce mo ang mahal na Panginoon para siya ay sasampalataya sa ating mahal na Panginoong Hesus. At ang kasunod noon ay pagsisisi, siyempre. Sumampalataya ka na sa mahal na Panginoon. Kasi marami namang sumampalataya sa Diyos eh. Iba't ibang relihiyon, Diyos din ang tawag sa kanilang Diyos. Doon sila sumampalataya. Diba? Ang mga Hodyo, sumampalataya din sila sa Diyos. God the Father. Diba? Pero hindi sila sumampalataya kay Kristo. Everybody say, praise the Lord. So, yun ang kaibahan, minamahal. So, kailangan ipaliwanag natin saan sila sasampalataya. So, anong mga bersikulo? So, magbasa po tayo ng verse. John chapter 3 verse 18, Romans chapter 10 verse 9, 1 Peter chapter 3 verse 21. Pakibasa po ng John chapter 3 verse 18. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 3, talata 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay natulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tingnan mo. Kung hindi sila sasampalataya sa ating Panginoong Hesus, hatulan na sila. Sabihin na tao lang.
Sabi na propeta lang. Oh. O, kumusta ngayon yung naturuan na tao lang si Kristo? Walang kaligtasan. Walang pagbabago. Nananatili pa rin sa kadiliman. Nagbago lang ng relihiyon, pero yung buhay, walang pagbabago. Yung vision nandyan pa rin. Hindi nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos. At ang nakakatakot doon, sila'y nahatulan na. Amen? Dahil sa pangaral ng ating mahal na pastor, hindi nila tinanggap yun. So, sinong masisisi doon? Sabi ng Bible, dubli ang singil doon sa mga nangangaral. Dahil nabulag yung yung mga followers. Sabi naman dito sa Romans chapter 10 verse 9, 10 verse 9 ang Romans. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanatay 10 at ang talatay 9, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Oh, tingnan mo. May mga nagtuturo na iba daw yung pinako sa krus. Yun daw yung pumalit sa pagpasan ni Kristo sa krus. Di ba mayroong verse doon na pinalitan siya, iba yung nagpasan? Anong pangalan nun? Joseph ba yun? Simon? Na pumalit kasi hindi na mapasan ng mahal na Panginoon yung cross papunta sa Golgotha. May pumalit, di ba? Oh, may mga katuruan na gano'n na siya daw napako. Yung pumalit. O yung binasa kanina, pag hindi ka maniwala, wala kang kaligtasan na si Kristo ay pinako sa krus at binuhay siya sa mga patay. Amen? Oh. Importante talaga yon. So, sabi dito, salvation requirement, according to the verse, belief is the primary requirements for salvation. Baptism is mentioned alongside belief, but it's unclear if it is a necessity. Unclear daw na ito ba'y kailangan, no? So yung iba sabi na hindi na kailanganan. Basta magpatanggap na lang tayo ng magpatanggap. Pag krusada, patanggap na lang ng patanggap. Hindi na tayo magbautismo. Born again na yun, ligtas na yun. Yun yung kanilang interpretation. So ano nangyari sa buhay ng mga tao? Ganun pa rin. Amen. Ha? So, sabi dito, baptismal regeneration. Some believe that baptism is essential for salvation, citing this verse as evidence. So, faith alone. Others argue that salvation is by faith alone, pointing to other biblical passages like Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ano bang nakasulat sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9? Nasabi nila, faith alone. Episo kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Amen, praise God. Buhat po dito sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ang kabanata po ay 2 talatang 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, na-misinterpret po nila yan, no? So, sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, which states that salvation is by grace through faith, not by works. So, sabi nila, ang baptism, considered works yun. Considered siya sa works, yung baptism. So, hindi naman daw sa pamagitan ng work, kundi by grace. So, hindi na daw kailangan ng bautismo. Ituloy natin sa GS kung hindi ba kailangan ng works.
ano bang tinutukoy na works ang sinasabi doon? Yung kasing mga tao, sabi niya, total, mabait naman ako eh. Bakit ako magpabudismo pa? Na? Mabait naman ako, hindi ako magnanakaw, hindi ako drug addict, hindi ako katulad nila na babaero, hindi ako isinilang akong iniingatan ko sarili ko, wala akong bisyo. O kung baka sabihin niya, wala akong kasalanan. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Everybody say, praise the Lord. So, kailangan mapatawad ka sa kasalanan mo dahil wala palang matuwid. So, anong sinabi ng Jesus? Hindi ba talaga kailangan ng works? Jesus. Episode 2, Jesus. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, talatang 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa Ayun. na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Amen. Ano sabi doon sa ano? Sa paki-flash nga yung verse, yung Tagalog. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Huminto kasi sila sa 9. May gis na mga inihahanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, bit ng Bible, isisipit pa sa kilikili. Tapos may sigarilyo pa, makipagdebate. Sila daw ligtas. Ano yun? Nangyari sa akin sa Leyte yan eh. Overnight. After ng overnight, kasi may nambabato. Tapos tinusok pa ng kawayan yung mixer namin, mutik mahulog. Doon kasi gilid lang ng ano, kasi budiga yon. Tapos ang dingding, yung mga yero, may butas kasi yun. Tinusok ng kawayan. Nagulat ako, ba't gumagalaw yung mixer na sa harapan ko? Yung parang may tinusok ng kawayan. Pagkatapos ng overnight, inabangan ako sa, siyempre, budiga. Isa lang ang labasan nun, pinakaharap. Sabi ng mga waray na kapatiran, Brad, huwag ka munang lumabas dahil nandiyan gusto maghamon sa'yo ng debate. Sabi ko, bakit? Bakit ako matakot? Ay, Brad, matatapang kaming waray, Brad. Sabi niya, mga waray, matatapang, talagang gagalawin ka niyan. Sabi, hindi ko matakot. Labas ako. Sabi niya, nandito lang kami sa likod, Brad. Pag suntukin ka, suntukin din namin. Yung in Jesus name namin, kasama na yung ano. Kasama na doon yung kamao. Sabi ko, wag naman ganun, sabi ko. Diyan lang kayo sa loob. Basta ako, lalabas ako. Huwag kayong maging emosyonal. Paglabas ko, daming tao. Brad, huwag ka munang pumunta sa inyong sa apartment. Debate muna tayo, sabi niya. Tapos, sige Brad, debate muna kayo. Sabi naman ng mga tao. Nagpakilala yung isa. Ako, Iglesia, Brad. Sabi naman isa, Sabarista ko, Brad. Sabi ko, kayo makipagdebate sa akin? Oh, Brad. Huwag ka munang umalis. Hindi ka makaalis, nakaikot sila eh. Wow. Hindi kayo nahiya? Sabi ko, hindi kayo nahiya sarili nyo. Nangamoy alak pa kayo eh. Tapos makipagdebate kayo sa akin. Sa hitsura pa lang ninyo, sa amoy pa lang ninyo, talo na kayo. Sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung naturuan kayo tamang aral, tapos nabautismuhan kayo, dapat nagbagong buhay na kayo. Kung tama yung aral na itinuro sa inyo at tamang bautismo ang natanggap nyo, tinawanan sila ngayon ng mga tao. Silang dalawa. Dumaan ako sa harap. Di naman nila ako nagalaw. Pagtalikod ko, natulog ko, galing ko overnight eh. Pagising ko, Brad, alam mo yung naghamon sa'yo ng debate?
Bakit? Sila mismong nagdebate dalawa, nagsuntukan. Tingnan mo yan. Oh. Naghahamon ng debate. Hindi naman lang kasama ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po ito haka-haka. Hindi naman tayo makumberte dito sa salita lang eh. Kasi sabi ng Bible, for the kingdom of God is not in word but power. Nakumberte tayo dito sa power. Kapangyarihan ng malapinoon. Di ba? Dati ka drug addict, dati ka babaero. Mayroon akong narinig dito na may dati tumboy, binago. Dati bakla, binago. O, di ba? O. Kaya bang baguhin ng tao yan? Hindi. Ang ginawa na nga sa ibang bansa, nilegalize na lang yung same-sex marriage. Dahil hindi nila makontrol na. So parang legal, para maging legal na lang. Oh. Sa ibang bansa, para walang problema ang mga drug addict, nilegalize na rin nilang droga. Ganun na lang. Lahat, baka pagdating ng panahon, pati rape, legal na rin. Kasi hindi nila makontrol. Instead na kulungin, illegalize na lang para wala nang ano. Hopeless na sila, minamahal. Samantala tayo, everyday, nandyan lang himala ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 21, unang Pedro 3:21, sundan ng John 12:48. Buhat po dito po sa unang Pedro, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 21. Na ayon sa tunay na kahawig, kayo'y nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, paano tayo naligtas? Sa pamagitan ng paki-show nga yung verse. Paki-flash uli. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Ano po ang nagligtas? O bakit sabihin nilang hindi kasama ang bautismo sa kaligtasan? 'Di ba? Kasama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Sabi ko nga kanina, yung panampalataya, primary yon, first. No? Pagkatapos sumusumampalataya, anong sabi ng Acts 2:38? Repent. Repent. Amen. Bago ang bautismo. Repent and be baptized. Kasi nung nangaral sila, Apostol Pedro at iba pang mga apostoles, ay yung mga nakarinig, nasaktan sila. Ibig sabihin, pag nasaktan ka, ibig sabihin, nakonberte ka na. No? Oh. Anong gagawin namin? O, di ba? Nagtanong sa verse 37, mga Ginoo, anong gagawin namin? O, ano sabi ni Apostol Pedro? Repent. Amen. Hindi naman niya sinabing, sumampalataya kayo. Sumampalataya na yun eh. Kasi narinig nila nangaral nga si Apostol Pedro na yung Kristong ipinako nyo sa cross, siyang Panginoon. O, di ba? O. Kung tutuusin, minamahal, yung nagpapako kay Kristo sa cross, silang unang na-born again. Ilan sila? 3,000 souls. O, di ba? Acts chapter 2, verse 37 to 41. Unahin muna natin yung John 12:48. John 12:48.
And praise God. Buhat po dito sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ang kabanata po ay 12, talatang 48. Ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, pag itakwil mo ang Panginoon, ang kanyang salita ang hahatol sa iyo. Amen. O ano bang sinabi niya? Yung unang verse nating binasa kanina, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pag hindi mo sampalatayanan yun ang hahatol sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? So, patungkol sa kaligtasan yun ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Pero yung sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Di ba? Everybody say, praise the Lord. Siyempre, pag hindi ka sumampalataya, hindi ka rin magsisi, hindi ka rin magpabautismo, parusa talaga abutin mo. Yun yung conclusion doon. Amen? Kasi hindi ka sumampalataya eh. So, hindi ka sumampalataya, hindi ka rin magpabautismo. Hindi ka rin magsisi. At hindi mo matanggap ang bautismo sa Espiritu Santo. So, anong mangyayari? Kaparusahan. Kasi once na sumampalataya ka, susunod na yung pagsisisi. Imposible naman na sumampalataya ka, hindi ka magsisi. Diba? Sumampalataya ka may Diyos, anong gagawin mo ngayon? Magsisi ka. So pagkatapos ng pagsisi, anong sinabi ng Biblia? Para mahugasan ka sa lahat ng kasalanan mo. Bakit kung magsisi ka ba? Memorize mo ba lahat na nagawa mong kasalanan? Baka yung nagawa mong kasalanan kahapon, hindi mo na malala. Lalo na yung bata ka pa. So anong gagawin para lahat ng kasalanan mula nagkaisip ka hanggang sa oras na ito ay mahugasan yon? Di ba sabi ng Bible, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad lahat ng kasalanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ba yung kaloob ng Espiritu Santo? Iba po yung bunga ng Espiritu Santo, ha? Naglista ba kayo sa sinasabi ko, minamahal? Mas maganda yan para makapag-share din kayo. Ano bang ilang taon ka na ba sa Jesus More Crusade? 10 taon? Kahabagan, 10 taon. Ano bang natutunan mo dyan? Wala. Ba't wala ka natutunan? Panahon sa preaching kasi, nagmamadali ako eh. At saka hindi ako nagsusulat. Hindi ako Ano bang natutunan mo? Yung mag-comment lang sa Facebook. Ang mga comment, yung mga comment, yung mga, mga moto-moto, di ba? If there's a will, there's a way. Mayroon akong moto nun eh. If others can do, why can't I? Yan ang motto ko eh. If others can do, why can't I? Kung kaya nila, bakit hindi ko kaya? Yan yung parang guiding motto ko eh. Kung kaya niya, ba't hindi ko kaya? Pero mayroon palang kaya ng isa na hindi mo kaya. Halimbawa, pag-abot ng isang bagay, inaabot ng isa dahil ang kanyang height ay 5'8". Ikaw naman, 4'8". Abutin mo yun. Hindi mo kaya sa height mo, 4'8". Yung isa, 5'8". Kaya niya, no? Kaya niya maabot. No? May limitation yun. So, if others can do, why can't I? Yung parang guiding ko lang yun. No? Kung kaya niya, bakit hindi ko kaya? No? Parang ganun lang yung kuwang ko. Kung sila pagdating ng panahon, yayaman. Ganon. Ba't hindi ko makaya? Pareho naman.
Bakit may mayaman, bakit may mahirap? Sabi niya, unfair. Hindi naman unfair ang Diyos. Pareho naman tayo binigyan ng 24 hours a day. Kung tinulog mo lang yun, wala talaga, wala kang mangyari sa buhay mo. 24 hours a day, tinulog mo lang, tapos yung isa halos hindi matulog, nagtatrabaho, hindi talaga asinso siya. Yung binigay sa iyo ng Diyos ng 24 hours, tinulog mo lang yun, baka sa pagkain, hindi ka na wala nang matira sa iyo. Marinig mo lang, kakainan na. Hindi ka naman tinawag. Huwag mo na tawagin yan, tamad yan. Di wala talaga. So, nasa pagsusumika pa rin yan. Work out your own salvation with fear and trembling. Ganon din, ba? Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. O bakit yung baguhan lang, pinagpala na. Ikaw, matagal na, hindi ka pa pinagpala. Hindi ka pa kasi sumunod sa pagtatapat, sa pagbibigay. Yung baguhan, sumubok ka agad. Hindi pinagpala. Amen? Tapos ngayon, mainggit ka. Bakit mahal na Panginoon? Bakit yan? Baguhan. Nagsulo ako, hindi ako pinasulo. Di ba? Paano kayo pasulo? Hindi, wala ka namang na-memorize na kanta. Baka chorus lang yung alam mo. Naranasan ko ng ganon. Nag-alay ako ng awit sa Baguio. Di ba doon, pag may bagong kanta, sikat na kanta, gusto mong ialay din. Narinig ko yung, where are you now? Gustong-gusto ko yung makakatutulo tayong luha ko. Pagkatapos sa patuto ko, mag-alay po ako ng awit. Anong awit? Sabi ng gitarista, anong awit? Where are you now po? Ganda ng intro niya. Hindi ko alam yung pinsan niya. Wala na siyang answer. Nagre-rely. Di ba? Kapag tayo mag-rely. Work out your own salvation. Nung nag-aral ako ng engineering, kumuha ko ng drafting. Sabi nung kaibigan ko, ako na mag-drink, Quarteros, para matapos na. Kasi dami na akong mga reject. Ang mahal pa naman ng yung papel na yon, makapal. Pag ganun mo, pag ikot mo, mag-blot, tapon ng professor yon. Ako na lang. Kasi siya ang mangulikta eh. Ako na. Ayoko. Gusto ko matuto. Bahala ka dyan. Umuwi na yung mga classmate ko dahil karamihan exempted. Kasi high school pa sila, tinuruan na pala sila. Gusto ko talaga matuto ako. Ayaw ko ipaggawa sa iba. Ayaw ko rin mangopya. Pag mali ako, okay lang, basta mali ako. Ipakita yung papel to. Kopyahin mo. Ayaw ko. Kasi kung ano yung ugali mo nung nag-aral ka, ugali mo rin sa buhay mo yun. Pagtingin mo sa kapitbahay mo nang nagtinda ng bananakyo tapos yumaman, kopyahin mo rin yun, magbananakyo ka na rin. Para yayaman ka. Kompetensya na kayong dalawa, wala nang ano. So, huwag kang mangopya. Ang talent na binigay ng mahal na Panginoon sa iyo, i-discover mo yun. Everybody say, praise the Lord. Kasi puro ka kopya-kopya, baka pati ilong niya kopyahin mo na rin. Kung matango sa ipitin mo na pag-ipit ng ano, tapos pakulot ka na rin, kay kulot siya, pakulot ka na rin. So magiging, hindi ka na kontento sa buhay, hindi ka masaya. Maging masaya ka sa binigay ng mahal na Panginoon sa iyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. So sabi ng Acts 16:30-33. Huling talata na to. Acts 16:30-33. Dagdagan pa natin ng isa. Romans chapter 6 verse 3-5. Patunay na ang bautismo ay kasama sa requirement sa kaligtasan. Ating po basahin. Dito po sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, Kabanata 16, talata po 30 Hanggang 33. 33. At sila'y nilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ano daw kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maniligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Hihinto sila kaagad doon. Anong bersikulo yan? 31 po. Ituloy-tuloy mo. At sa kanya sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay.
At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay binautismohan siya at ang buong sambahayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So hindi na inantay na darating pang bukas, di ba? Oh. Hindi ka pa pwedeng bautismuhan dahil magdoktrina muna tayo. Hindi ganon. Kaligtasan eh. Kasi kung hindi kaligtasan ng bautismo, pwedeng hindi mo muna sila bautismuhan. Gabi na eh. Ha? Gabi na. Sumampalataya. Ikaw at iyong buong sambayan maligtas. O kung hindi kaligtasan ng bautismo, bakit karakadakag kahit gabi binautismuhan? Sabihin sana, magdoktrina muna tayo O 2 years ako sa Jehovah's Witnesses, hindi ako nabautismuhan dahil hindi ko pa na-perfect yung libro. O. Pag ma-perfect mo na, ma-answeran mo na lahat yon, bautismuhan ka na nila. Paano kung no read or write ka, paano ka maka-perfect doon? So, piling-pili talaga. Yung matatalino lang, marunong magbasa. Paano yung hindi magbasa? Wala kaligtasan. Yung hindi matalino, hindi masyadong maunawaan pag magbasa. Dito sa atin, bulag, pilay, lahat. Amen. Ligtas. Amen. Kasi hindi naman requirements yung marunong ka magbasa o nakapag-aral ka eh. Basta sumampalataya ka, magsisi ka, andin tanggapin mong bautismo, tapos ang pangatlo, Diyos nang gagawa, bautismuhan ka sa Espiritu Santo. Di ba? Oo. Kompleto na ba natanggap natin yon? Amen? O, sumampalataya tayo. Nagsisi tayo. Nagpabautismo tayo. Paano yung bautismo sa Espiritu Santo? Ayaw ko dyan. Ayaw kong kinig-kinig. Yung manginginig-nginig. Ayaw ko yan. Ayaw ko yan. Ayaw mo. 4 nga reglamento eh. Matthew 3:11. 3:11 ng Matthew. Atin pong basahin Matthew 3:11. Praise God. Buhat po dito sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang kabanata po ay 3, ang talata po ay 11. Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig at sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan yon. Amen. Pwede bang matanggap yon just in... Yung iba kasi, 10 years na lang, hindi pa napuspos. Nagbibilang na ng taon, 20 years, hindi ko talaga naramdaman yung mapuspos. Basta ako, nakaiyak lang. Ganun, di ba? Yung iba parang mapuspos, parang lumilipad, nakaluhod, ganun, di ba? Oo. Hindi naman sinasadya yun. Kung maglakad-lakad ka dyan, nakaluhod ka, pagkatapos ng gawain, di matuklap yung tuhod mo, Pag sasadyain mo yun, kasi pakiramdam mo niya, ang gaan-gaan mo O sa experience ko, minamahal, April 21 to 27 crusade sa Baguio. Nabaptize ako after 3 days, nagbautismo sila. Nabaptize ako ng April 23. Pagka 24 or 25, di ako sure kung 24 ba yung 25, pinaakyat sa stage ng Melvin Jones lahat ang mga dumalo. So, tapos ako ng bautismo noon. Umakyat ako sa stage para ilihas ng malapastor. Mayroong nagliha sa akin habang umakyat, mayroong mga nakabarong doon. Lihas ko ganun. Hindi ko pinapansin yun, kung hindi ko naman alam, mga prayer warrior pala yun. Basta ang nakasentro ng isip ko, kay malapastor na sa palpit. Habang palapit ako sa palpit, nasagi yung paa ko, sa kasunod ko, pagtingin ko,
Ang liliit ng kanyang mga inborn yata siya na pilay. Tapos ang saklay niya, parang gumagapang siya. Hindi siya tumayo, gumagapang siya. Sabi ko, ako siguro gagaling ako, pero ito nakasunod sa akin, hindi nagagaling yan. Posible, liliit ng paa. Gagaling pa yan. Ganun ako. Ngayon, paglapit ko kay mga pastor, dilihas ako ng ganon. Nakapikit ako ng ganyan. Pagkapikit ko, nakita ko yung langit. Ang Bill Jones, yung mga alas 7 ng gabi yun puno ng fogs. Pero sa nakita ko, parang tanghaling tapat na walang fogs. Tapos ang liwanag-liwanag. Pero kapikit ako na, yung pala yung sinasabi ng vision, no? Habang nakapikit ako, nakita ko ang liwanag. Tapos biglang nabiak yung langit, parang salamin na nabiak. Paghiwalay, biak. Lumabas yung apoy, yung kidlat. Paglabas ng kidlat, tumama sa katawan ko, umikot yan. Katawan ko, nakita ko katawan ko, umikot, tumba ko. Pagkatumba ko, hindi ko mapigilan yung bibig ko, biglang bumuka. Ang unang binanggit, Alleluia. Tapos ang kasunod ng mga words, hindi ko na maalaala. Ang dila ko nagsasalita na hindi ko na control. Tapos, nung bumalik yung malay sa akin, seconds lang yun, mga 1 minute, ganyan. Pagbalik ng malay ko, bumangon ako kagad kasi alam ko, nasa stage ako Pagtingin ko, naglalakad yung pilay, taas-taas yung kanyang saklay, umiiyak, pinapalakpakan, naglakad doon sa stage. Sabi ko, nakalakad? Umiyak ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit ang pag-aaral ko, kahit ang bisyon ko sa buhay, kalimutan ko na maglingkod ako sa iyo. Ayun. Nawalan akong gala sa pag-aaral, nag-full-time worker ako. Imagine, yung krusada na yun, nakuha ko na yung 4. Sumampalataya ako, nagsisi ako, nagpabautismo ako, at nabaptize ako ng Holy Spirit. Nakita ko talaga yung kidlat na parang apoy galing sa langit tumama sa katawan ko. Yun ang pinaka-importante, yung pang-4, para makumpleto ang 4 requirements for our salvation. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So, nandito na tayo sa huling araw. No? Naalala ko ang pangaral ng ating beloved pastor, beloved Mama Der, pag mag-meeting ang mga workers, mga anak, pilitin nyo na mapuspos kayo sa Holy Spirit. Importante yan, mga anak, sabi niya. Pag dati ka napupuspos, ngayon hindi ka na mapuspos sa Holy Spirit, magsisi ka, iluhod mo at magmamakaawa ka sa Panginoon. Nung nandun kami sa kampo ng Abu Sayyaf at nalaala ko na sinabihan ako ng Abu Sayyaf, ako yung unang pupugutan ng ulo. Sabi ko, mahal na Panginoon, bahala ka na sa pamilya ko, bahala ka na sa asawa ko at mga anak ko. Nakakita ako ng liwanag habang nakapikit ako, napakalayo, hanggang papalapit na palapit, kidlat pala minamahal. Kinidlatan ang lugar na nandun kami. Bumuka yung bibig ko at sumigaw ako ng Alleluia, praise the Lord, hindi ko mapipigilan. Alam ng mga prayer warriors na kasama ko yan. Habang sumisigaw ako, babanata na pala ako ng mga Abu Sayyaf. Babarilin na ako. Sabi ng isang Abu Sayyaf, waswasa na sana kita, pero hindi ko maabot, hindi ko makakilos, hindi ko makuha yung Armalite sa harapan ko. Ganun para yun. Pagpuspos ka sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, walang demonyo o si Satanas man magtatagumpay laban sa iyo. Itaas ang ating mga kamay, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
grow to love you more. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. Nasa ating kalagitnaan na precision natin, mahal na Panginoon, minamahal. Itaas ang iyong kamay at isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Paulit-ulit ay isigaw niyo, minamahal. Hallelujah, kapwa ng bawat isa na maramdaman mo ang presensya natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Hallelujah! Take the best in this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Glory to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your light. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Hallelujah. I'm reaching Glory to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. hold my Hallelujah. in your hand, Hallelujah. closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Glory to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. Glory to
Jesus. Hallelujah. I worship you. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Wala po tayo naramdamang sakit. May malitaas po ang ating kamay. Ano po yung mga kahilingan natin. Hallelujah. At patuloy po natin ipagdasal, minamahal ang matagumpay na church anniversary sa dako po ng Saudi Arabia at ang mission po natin sa dako po ng Zambia, Africa. Hallelujah. Oh, dakila mahal Diyos na makapangyarihan sila. Pinakamamahal namin Panginoon Jesus. Minsan pa mahal, pinumingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip na gawin na magitin, may mga labi na hindi kaya ay sobrang patawarin mo kami mahal Pinoon sa makahinang na pagbigyan kami nagkasala sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Dalangin po namin mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang tagumpay ng church anniversary sa dako ng Saudi Arabia, mahal na Pinoon. At ang mission sa dako po ng Africa, pagligtas ang kaluluwa. Ikaw mag-provide sa lahat ng panghilangan. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ano ang mga kahilingan yung mga nakmalapin o? Ikaw, Diyos, hallelujah, magbigay ng katugunan. Hallelujah. Ano mga karamdamang taglay, pagaling mo simulang kaparaanan. I-provide mo lahat ang mga ilang financial, material. Higit sa lahat, espiritual na pagpapala. Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus. Thank you, Dear Jesus. At aming sinasaway ng magawa ng kaaway, karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of sickness and diseases. Cast out in the name of Jesus. Be healed right now in Jesus. Hallelujah in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah in Jesus' name. Poverty, cast out, sickness, be healed in the name of Jesus. At inangkin namin tagumpay, mahal na Pinoon, sa Church Anniversary sa dako po ng Saudi Arabia at ang krusada sa dako po ng Africa. In Jesus' name, thrilling praise of our beloved pastor and the beloved Almeida family. Hallelujah in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Pinoon. Itaas po natin mga kamay and let us jump 3 times and shout hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ating pong beloved Brother Benji Benito.